Batiin po natin yung ating mga katabi. Alam ko po na karamihan sa atin ay galing sa outing o whatever na kasiyahan man, maaring reunion o whatever. Pero napakahalaga ang araw na ginawa ng Diyos para sa atin itong araw ng linggo. Amen. At sa ating tema ng month na to, Christ sacrifice is the answer. Ito na nga po, napakaganda nga po yung ating pinanood nung nakaraan, yung ating outreach. Praise God. Ngayon po na lang uli na napanood yung palabas na yon. At talaga nga naman, at talagang ng dibdib pag nakikita natin kung paano nagdusa ang ating Panginoong Jesus. Para po lang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen. Ang binayad niya sa atin na dapat tayo ang magbayad. Amen. At sa atin na pag-aaralan ngayon, si Kristo ang ating katuwiran. Christ our justification. Ang ating tema, ang ating text ay makakita po natin sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 1. No? Sabi rito sa Tagalog, yamang tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang pagkabasa ng salita. Sa ating panimula, sabi rito, ang justification o ang pagpapawalang sala ay isa sa mga haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Amen? Tinutugunan nito ang napakahalagang tanong, paano magiging matuwid sa harap ng banal na Diyos ang isang makasalanan? Paano magiging matuwid sa harap ng banal na Diyos ang isang makasalanan? Di ba sabi ng ating Biblia, di ba? Wala isa man na matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi ng kanyang salita. Pero sabi rito, ang sagot ay hindi nakasalalay sa ating sariling kabutihan o gawa, kundi sa pananampalataya kay Hesukristo. Amen. Ngayon po, kung ngayon ang huling araw ng iyong buhay at haharap ka sa Diyos at tanong niya, bakit kita papapasokin sa aking langit? Diba? Napakahalagang tanong yon. Diba? Kaya po tayo narito kasi nais natin na patuloy tayo na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, di po ba? Bakit kita papapasokin sa aking langit? Ang sabi ng Matthew 7:21, kung masusundan po natin, Matthew 7:21, naalala ko lang po ito, sabi niya rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? Anong sabi doon? Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, ito po ay napakaraming kahulugan. Ano ba yung kalooban ng Lord sa atin, di ba? Iba-iba ang task na binigay sa atin ng ating Panginoon, di ba? Iba-ibang gift meron tayo. Pero yun ang sinasabi niya, kailangan tayo masunurin sa atin amang niya sa langit. Sabi pa rito, di ba? Maraming nagtatanong dito. Kung itutuloy po natin, anong sabi sa verse 22? Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin mga mapaggawa ng masama. So, nakita po natin, nasagot na po yung tanong, di ba?
bakit kita papapasukin sa aking langit? Sumunod ka ba sa akin nung nasa ibaba, nung ikaw ay nabubuhay pa? Kasi napakahalaga po na dapat patuloy na tayo nag-aalap, patuloy po tayo nag-iinit sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At patuloy po tayo sa una po, sabi rito, ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ang mabubuting gawa. Amen? Sabi ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 28, sabi niya, sapagkat pinaninindigan natin ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sabi pa ng ibang version, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Amen? Praise God. Letter A po, sabi rito, ang pananampalataya ay daluyan, hindi ang saligan ng kaligtasan. No? Saligan ng kaligtasan. Sabi rito, hindi tayo inililigtas ng ating pananampalataya mismo. So, sabi rito, kundi tinatanggap lamang natin ang ginawa ni Kristo para sa atin. Di ba? Sabi nga natin, He was nailed on the cross for me. Mayroon kanta na gano'n, He was nailed on the cross for me. At nakita natin dito, hindi tayo inililigtas sa ating pananampalataya mismo, kundi tinanggap lamang natin ang ginawa ni Kristo para sa atin. Ang pagkapako niya sa cross, dala-dala niya lahat ang ating kasalanan ng mundong ito. At doon sinasabi natin na dala-dala niya ang ating kasalanan. Kaya, ang pananampalataya natin na pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Kasi nakita natin, di ba, sabi nga, dala-dala ng Panginoon Jesucristo nung napako sa krus, ang kasalanan ng mundo, ang kasalanan ng sanlibutan. Pero alam natin na ang kaligtasan ay isang regalo. Di po ba? Isang regalo ang kaligtasan. Pag ang isang regalo binigay sa iyo, hindi mo tinanggap, hindi mo mapapasayo. Kaya po, hindi porket namatay ang ating Panginoon sa cross, dala-dala niya kasalanan ng sanlibutan. Pero hindi naman, kung tayo hindi naman natin ginawa yung ating parte para maligtas, hindi po tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen. Sa papaano po natin? Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas upang kumpleto yung ating kaligtasan. Pangalawa po, ang pananampalataya ay hindi ang batayan ng ating katuwiran. Si Kristo ang batayan nito. Amen. So makita po natin, ano bang pananampalataya? Buong pagtitiwala at pagsandig, hindi lang kaalaman. Diba? Diba sabi na, alam ko na yan eh. Diba? Alam ko na yan, na kaligtasan na yan. Alam ko na yan. Naniniwala na ako sa Diyos. Diba? Ang daming nang ganyan. Kasi, ang mundo kasi, tinatanong, naniniwala ka ba na may Diyos? Pero anong kasunod doon? Naniniwala ka ba na ang Diyos, siya lang ang pwede magligtas sa'yo? Diba sinabi ng ating Panginoon na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Sabi ng kanyang salita. Kaya po, pangatlo po, pang-apat, tulad ng pulubing, iniabot ang kamay upang tumanggap ng tinapay. Hindi siya ang nagbigay, siya ang tumanggap. Diba? Ganun ang pananampalataya, daluyan, hindi saligan ng kaligtasan. Sabi rito, hindi ang lakas ng iyong pananampalataya ang nagliligtas, kundi ang iyong tinatayuan, sabi ni Tim Keller. Kaya po, napakahalaga po na ito po ay, minsan kasi, pag dumadaan tayo ng mga pagsubok, di po ba?
parang naisasantabi natin, nakakalimutan natin kasi we focus doon sa pagsubok na yon. Pero anong sabi doon? Pag dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok, we must focus on Christ. Huwag tayo mag-focus doon sa problema na yon. Mas malaki ang mukha ng Panginoon na dapat natin hanapin. Di po ba? Dahil siya lamang ang nagbibigay sa atin ng solusyon, siya ang bibigay sa atin ng kapayapaan, siya ang nagbibigay sa atin upang tayo ay mapayapa. Dahil sinabi niya, pinangako niya, sa akin may kapayapaan, aalis ako rin sa mundong ito at iiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Kapayapaan, hindi kaparis ng ginagawa ng mundong ito, kundi ang aking mismong kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Sabi ng John 14:27. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Pangalawa po, ang kautusan ay nagpapakita ng kasalanan. Ngunit hindi nagtutuwid. Di po ba? Nakita natin yung 10 Commandments, kung binabasa natin dito, parang napakahirap, no? Itinuturo lang sa atin, pero hindi nakapagtutuwid sa atin. Tinuturo lang, pero na dapat malaman natin. Pero yun nga, hindi nga siya ang nakapagtutuwid sa atin. Una po, ipinapakita ng kautusan ang kabanalan ng Diyos at ang ating pagkukulang. Amen? Nakita natin. Pangalawa, ang layunin ng kautusan ay upang ihayag ang ating kasalanan at dalhin tayo kay Kristo. Praise God. Tingnan natin dito sa Roma 3:20. Anong sabi rito? Sa Roma 3:20. Ito na pala. Medyo malabo. Walang taong mapapawalang sala sa tingin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. So makita po natin, yun yung kautusan, ano? Praise God. So makita po natin dito na ipinapaalam lang talaga sa atin. Pero hindi tinuturo kung papaano, no? Pangatlo po, umaasa ang Mahudyo noon sa pagsunod sa kautusan para sa katuwiran. Noon yun, no? Nung hindi pa dumarating ang ating Panginoon Jesus. Sabi rito, ang kautusan ay parang salamin. Ipinapakita ang dumi sa mukha, pero hindi nito nililinis. Amen? Praise God. Sabi rito, dinadala tayo ng kautusan kay Kristo upang mapawalang sala. At dinadala tayo ni Kristo pabalik sa kautusan upang mapabanal. So, praise God. So, nakita natin, dinadala tayo ng kautusan kay Kristo. Kasi wala naman iba eh. Nung nalaman natin yung mga kautusan na yan, wala naman ibang tao na pwedeng makapagpabanal sa atin, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Praise God. So, napakahalaga po na malaman po natin ang mga bagay na ito. Na salamin, sinasalamin tayo ng kautusan na ito, no? At ipinakapakita ang dumi sa mukha pero hindi ito nililinis. Praise God. Sabi ni John Flavel, sabi niya, dinadala tayo ng kautusan kay Kristo upang mapawalang sala at dinadala tayo ni Kristo pabalik sa kautusan upang mapabanal. So, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus, tayo ay naging banal. Ano, may? Di po ba ganun ang, wala naman talagang iba na nagbibigay sa atin ng kabanalan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Dahil siya ang naglilinis. Siya ang naglinis ng ating mga kasalanan. Letter C po, ang mabuting gawa ay hindi kayang pawiin ang utang ng kasalanan. So makita natin sa una po, walang dami ng mabuting gawa ang kayang bayaran ng ang ating kasalanan. Walang dami ng mabuting gawa kahit napakarami ka ng ginawa,
Di ba, sinasabi natin, yung mga kababayan natin, minsan nagpapapako sa cross, minsan yung mga maraming salapi, nagtatayo ng mga institution, hospital, whatever. Pero yung sinasabi rito, hindi po ito papatawad sa atin mga kasalanan. Hindi tayo maliligtas. Dahil ang sabi rito sa Ephesians 2 verse 8 and 9, sabi rito, sa una pa lang, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, ito'y hindi na ayon sa biyaya. Babasahin po natin muli ang alam natin po yung lahat ito. Ephesians 2 verse 8 and 9, sabi rito. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, dahil sa kagandaan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya po nakikita po natin, marami man tayo nagawa na tulong sa iba. Marami tayong ginawang mga bagay na maraming taong nakinabang. Pero sinasabi natin dito, sinasabi rito ng Bible, na hindi tayo maliligtas sa lahat ng bagay na ito, kundi sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Hesukristo. Amen? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Pangatlo po, ang gawa, mga relihiyoso o moral na gawa para sa katuwiran. Yun ang sinasabi ng Biblia, ang mabuting gawa ay hindi kayang pawiin ang utang ng kasalanan. Kaya mga relihiyoso o moral na gawa para sa katuwiran ay hindi rin ito makakapagligtas sa atin. Pang-apat, parang isang taong may utang ng 1 bilyon, ngunit nagbayad ng 5 piso, hindi sapat. Kaya makita natin dito, ang kaligtasan po natin, ang ating pananampalataya, ay binayaran na ng ating Panginoon yung ating kasalanan eh. Kaya sabi na rito, malaki man o malakiit ang pagkakautang natin. Para na rin tayong hindi sapat yung mababayad ng konti, pero ano ba ang sapat na sinasabi ng Biblia? Sapat na yun, tayo ay nakaangkla sa ating Panginoon. Sapat na tayo ay sumunod sa Kanya. Sapat na po na gawin po natin yung Kanya mga utos sa atin. Amen? Pero nakita natin dito, ang pagbabayad ay hindi sapat na ang monetary o whatever, kundi ang maging sapat dito ay sapat na yon ang ating Panginoon Hesukristo, na siya na lamang ang magbabayad para sa atin ng makakasalanan. Amen? Kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang kanyang kamatayan. Kamatayan ni Kristo. No? Kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Galatians 2:21, kung mabubuksan po natin sa Galatians 2:21 para mas... Hindi ko tinatanggihan ang kagandahan loob ng Diyos kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. So, amen, nakita po natin, walang kabuluhan kung ang pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Praise God. Hallelujah. Pangalawa po, si Kristo ang batayan at daan ng ating pagpapawalang sala. Ang ating Panginoong Hesus, ang batayan at daan ng ating pagpapawalang sala. Dahil sabi nga natin, wala nang ibang pangalan sa silong ng langit, sabi ng Acts 4:12, nasukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Hesukristo lamang. Amen? Yun po yung, kaya wala na pong ibang pangalan.
Amen. Praise the Lord. Sabi ng Romans 5 verse 9, ngayon tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, tiyak na tayo'y maliligtas sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So alam naman natin na lahat tayo ay kandidato sa impyerno, di ba? Sa dagat-dagatan ng apoy ng impyerno. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoon Diyos, Panginoong Jesus, sa kanyang pagkamatay sa cross, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Letter A po, sabi niya rito, ang dugo ni Kristo ay tumubos sa katarungan ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ay tumubos sa katarungan ng Diyos. Una po, kinailangan ng hustisya ng Diyos na may kabayaran ang kasalanan. Ano ba sabi ng Bible? Ano? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Di ba sabi niya? At si Kristo ang nagbayad nito. Yun po yun. No? Pangalawa po, ito ang pagpapalit ng kamatayan. Si Kristo ang namatay para sa atin. Para sa atin. Kung makita po natin sa Isaiah 53 verse 5, ang sabi rito, no? Dahil sa ating siya ay nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kung makikita po natin, kung napanood nga natin yung pelikula na yun, yung pinanood natin noong nakaraan, Passion of the Christ, talaga nga naman, makikita natin ang dinanas ng ating Panginoon. Halos mapapikit ka na eh. Mapasigaw ka na eh. Yung pagpalo sa kanya na yung matalas, talagang yung laman, talagang dala-dala nung kanyang pamalo. No? Kaya po, nakita po natin, the price is too much for us. Kaya po, nakita po natin na wala na tayong hingin pa sa ating Panginoon eh. Ginawa na niyang lahat eh. Ang kailangan na lang natin ay sumunod sa Kanya eh. Amen? Praise God. Hallelujah. So, pangatlo po, pagbabayad sala. Isang alay na nag-alis ng puot ng Diyos. Ang dugo ng ating Panginoon. At ang dugo ng Panginoon ay parang isang hukom na siya mismo ang nagbayad ng multa ng nagkasala. Kita natin yung mga benepisyo natin. Ano po? Pang-apat po, sabi ni John Stott, sabi niya, sa cross, ang pag-ibig ng Diyos at ang katarungan ng Diyos ay nagtagpo. So makita po natin ang pag-ibig ng Diyos at ang katarungan ng Diyos ay nagtagpo dito. Kita po natin, ano ba yung pag-ibig na sinasabi natin sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Pero nakita natin, tumalikod ang Diyos, ang Diyos Ama sa kanyang anak nung siya ay nakapako sa cross. Bakit? Kasi po, pag ang ama ay nakikita niyang pinapalo o kaya nagdudusa yung kanya anak, di ba hindi niya kayang tiisin? Kaya dito'y tumalikod siya. Kaya ang sabi ng Panginoon, Jesus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero siguro pag hindi pinabayaan ng ama ang kanyang anak, wala tayong kaligtasan. Amen. Kaya po, nagtiis ang ating Panginoon, ang Diyos Ama natin. Dahil nangingibabaw ang pag-ibig niya sa atin. Amen. Kasi kung hindi, iligtas ko na nga lang yung aking anak. Wala tayong kaligtasan. Ano man ang gagawin natin? Wala tayo rito. Wala tayong pag-asa. Tayo lahat ay mapupunta sa dagat-dagatan ng impyerno. Amen. Letter B po, sabi dito, ang pagpapawalang sala ay nagdudulot ng kapayapaan sa Diyos. Sabi dito,
Justifications give us peace with God. Amen. Sabi rito, kapag pinawalang sala tayo, hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi kaibigan. Di ba? May kanta na, I am a friend of God. Meron tayong kantang ganon, di ba? Kasi tayo pinawalang sala na eh. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Kasi alam naman natin, lahat mga gumagawa ng masama ay ayaw ng Diyos. Although sabi ng Bible, mahal tayo lahat ng Panginoon. Mahal niya tayo, pero yung ginagawa natin ay hindi niya gusto. Kaya sinasabi, tayo kaaway ng Diyos. Ano po? Pangalawa po, ang kapayapaan ay hindi lang damdamin, kundi isang bagong relasyon. Amen? Anong sabi ng text natin? Ito'y bagong relasyon. Ang text natin, yamang tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Amen? Praise God. So, sabi dito, ang kapayapaan ay hindi lang damdamin, kundi isang bagong relasyon. Amen? Hallelujah. Pangatlo po, kapayapaan, ang pagpapawalang sala ay nagdudulot ng kapayapaan, kabuuan, pagkakasundo, hindi simpleng kawalan ng digmaan. Sabi ka, meron nga praise na sinasabi, ang kapayapaan ay hindi dahil walang kaguluhan, kundi dahil ang ating Panginoon Jesus ay nasa puso natin. Ano man yung pinagdadaanan natin, payapa tayo eh. Because alam natin ang ating Panginoon Jesus ay nandito eh. Nagbibigay sa atin ng daan o solusyon. Kaya hindi tayo hindi tayo natataranta eh. Mas malaki ang Diyos natin. Amen. Praise God. Kaya pag sinasabi natin, sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi niya ito. Don't focus on the threat. Don't focus on the threat. Focus on our Lord Jesus Christ. Pag sinusubukan tayo ng ating ang kaaway, huwag tayo mag-focus diyan. Sabihin natin, mas malaking ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, parang isang dating kaaway na hindi lang pinatawad, kundi inampon bilang anak ng hari. Tayo po yun. Nung tayo ay makasalanan pa at namatay sa atin ang Diyos, tinanggap natin siya para na dati nga tayong kaaway kasi gumagawa tayo ng masama, no? At pinatawad niya tayo. Lumapit tayo sa Kanya, pinatawad niya tayo, at sabi rito, kundi inampun bilang anak ng hari. Amen. Anong sabi ng John 1:12? Sabi niya, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Anak na tayo ng hari. Amen? May karapatan na tayo. Amen? So napakahalaga po, parang isang dating kaaway na hindi lang pinatawad kundi inampon bilang anak ng hari. Ang sabi ni Jerry Bridges, sabi niya, ang pagpapawalang sala ay hindi lang parang hindi ka nagkasala, kundi parang lagi kang sumunod. Amen? Hallelujah. Ulitin ko po, ang pagpapawalang sala ay hindi lang parang hindi ka nagkasala, kundi parang lagi kang sumunod. Amen. Parang nabura na lahat kasi, once we received our Lord Jesus Christ at sumunod tayo sa Kanya, wala na yung natin. Wala na yung dati natin pagkatao. Tayo'y bago na. Diba sabi ng 2 Corinthians 5:17, na madadaanan natin mamaya, ang lahat ng tumanggap, babalikan po natin mamaya, Pangatlo po, sabi rito, ang katuwiran ni Kristo ay ibinilang sa atin. Sabi rito, hindi lang tayo pinatawad, tayo'y itinuring na matuwid dahil kay Kristo. So, di ba, minsan naririnig natin, pinapatawad na kita, pero huwag ka magkapapakita sa akin.
Di ba may mga expression na ganyan? Huwag mo na magpapakita sa akin. Pero dito, iba eh. Itinuring na matuwid. Itinuring na tayo ng ating Panginoon na matuwid. Amen. Hindi na tayo sa sanlibutan, ano? Kaya, iba na yung ating, pag nagpatawad tayo, siguradong wala na. Kasi pag nagpatawad tayo at nandito pa rin, parang hindi tayo nagpapatawad. Nai-istorbo pa rin tayo, nai-stress pa rin tayo. Pero pag tayo fully na pinapatawad na natin, lahat, wala na, kinalimutan na natin, then we can move on. Di po ba? At kasama natin ang ating Panginoon. Mahirap po kasi magpatawad pag wala tayo kay Jesus eh. Di po ba? Mahirap eh. Kasi wala kang, nagpatawad ka nga, pero hindi ka pa rin, wala pa rin yung kapayapaan sa puso mo. Kasi meron ka pa rin, ngunit huwag. Diba? Pero ang ating Panginoon, nung pinatawad niya tayo, kinalimutan niya ang lahat. Diba? Naging puti like a snow, sabi niya. Yung kasalanan natin. Sabi dito, ang katuwiran ni Kristo ay ibinilang na sa atin, sabi dito, imputed righteousness, ibinilang sa atin ang katuwiran ni Kristo. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:21, makikita po natin. Amen. Basahin po natin sabay-sabay. Go. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa kipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Kaya nga sinasabi natin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, tayo ay naging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Pangatlo po, pinawalang sala. Sabi rito, ibinilang isang legal na deklarasyon na ang tao ay matuwid sa paningin ng Diyos. Isang legal na deklarasyon na ang tao ay matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil pinawalang sala na tayo, ano po ba? Sabi rito, parang isang taong hindi lang pinatawad sa pagkakautang, kundi binigyan pa ng yaman ng hari. Wow, nakita po natin, di ba? Hindi lang pinatawad sa pagkakautang, kundi binigyan pa ng yaman ng hari. Kaya makita natin, we are adopted. Nung inadapt tayo ng ating Panginoon, tinanggap natin siya, inadapt niya tayo. Binigyan niya tayo ng karapatan eh. At binigyan niya tayo ng yaman, ano po. Sabi ni Martin Luther, sabi niya rito, ibinigay sa Kanya ang ating kasalanan at ibinigay sa atin ang Kanyang katuwiran. Sabi ni Martin Luther. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay bilang pangwakas po natin, sabi rito, ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi gawa. Amen. Pananampalataya bilang daluyan. No? Ang kautusan ay nagpapakita ng kasalanan. Ang gawa ay hindi sapat upang tayo ay iligtas. Kaya nakita po natin sa ating pinag-aralan kanina, hindi tayo maliligtas anuman ang mabubuting gawa natin, kundi sa atin pakipag-ugnay, relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa po, si Kristo ang batayan ng ating katuwiran. Ang Kanyang dugo ang tumubos. Kita natin do ating monthly text, di ba? Christ's suffering is the answer. Sabi dito, ang kapayapaan ay bunga ng Kanyang sakripisyo. Nung nagsakripisyo siya, lahat ng benepisyo sa cross ay natanggap po natin nung tinanggap natin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Ang Kanyang katuwiran ay ibinilang sa atin. Amen. Sabi ng Galatians 2:16, letter B,
Ang tao'y hindi pinawalang sala. Okay? Busahin natin ang buo. Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Amen. Praise God. So makita po natin, sa pagsunod natin ng kautusan, hindi tayo mapapawalang sala, kundi sa pamamagitan lamang ng ating pagsunod kay pananampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Praise God. Sabi rito, mga tanong natin, ikaw ba ay umaasa pa rin sa iyong sariling gawa upang maligtas? Matanong po natin yung ating sarili. Ngayon na ang araw upang tumalikod sa sariling katuwiran at lumapit kay Kristo sa pananampalataya. Kung ikaw ay kay Kristo na, mamuhay sa kapayapaan dulot ng kanyang gawa, hindi sa pagod ng pag-iisip. Sa ating pagbubulay, sabi rito, naniniwala ba ako sa harap ng Diyos? Ako'y matuwid dahil kay Kristo? Tanungin po natin yung ating sarili natin. Nabubuhay ba ako sa kapayapaan o patuloy pa rin akong nagpupumilit upang matanggap ng Diyos? Nabubuhay ba tayo? May kapayapaan na ba tayo? O sinasabi rito, nagpupumilit pa rin tayo para matanggap ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pag yun o yan natin, wala pa rin po tayong kapayapaan doon kung tayo nagpupumilit pa rin na po. Paano ko maibabahagi sa iba ang kanyang kalayaang ito? Diba? Actually, minsan kahit hindi tayo nagbabahagi sa iba, pero makikita nila sa buhay natin, di po ba? Yung ating gawa, yung mga testimony, life testimony natin. So minsan, yun po yung nakikita ng tao sa atin, no? Nakikita nila na magandang buhay natin. So nakita na naging living testimony po tayo, ano po? Kaya iba pa rin po yung may ibabahagi natin sa iba ang kanyang pagliligtas ng ating Panginoon. Sabi rito, practical na aplikasyon natin, ipaalala sa sarili araw-araw ang Ebanghelyo. Tayo ba ay patuloy na araw-araw ba tayo nagbabasa ng kanyang salita? Ikaw ba ay pinawalang sala at tinanggap dahil kay Kristo? Amen. Magpakita ng biyaya sa iba. Ito po yung mga practical na aplikasyon. No po? Magpakita ng biyaya sa iba. Ang taong pinalaya ng biyaya ay dapat maging mapagpatawad. Ito yung sinasabi natin kanina, na dapat tayo ay mapagpatawad. Mamuhay na may lakas at kapayapaan. Wala nang hahatol sa iyo. Sabi ng Roma, chapter 8, verse 1, kaya nga hindi na hinatulang maparusahan ang mga nagkasala, nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga hindi na hinatulan maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo. Sabi niya ng Romans chapter 8 verse 1. At sabi pa, anong sabi ng 2 Corinthians 5:17? Kaya't ang sinuman nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So makita po natin dito na tayo'y binago ng ating Panginoon Jesus. Simula nung tinanggap natin siya, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tinanggap natin siya at pinatawad tayo. At anong ginawa? Tayo po ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay pumalakpakan natin ang ating Panginoon at tayo po ay sumandalang tumayo at sing the right song. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Lord. Hinakap mo kami. Hinakap mo kami, Panginoon. Dinala mo kami sa iyo, Panginoon. So God, Maraming salamat po, Lord, sa iyong sakripisyo para kami ay magkaroon ng kaligtasan, O Diyos. Maraming salamat po, Lord, at namatay ka para sa amin, para sa kaligtasan po namin, at magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, O God. Maraming salamat po, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig na gayon na lamang, O Diyos. Inibig mo po kami, kahit kami makasalanan pa, Panginoon. Yes, Lord God. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. At nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong sakripisyo, sa iyong pagkamatay sa cross para sa kaligtasan ng sanlibutan, O God. And Lord, we pray, Father God, na sa umagang ito ay patuloy po kaming nagsasubmit po sa iyo at nagamitin mo po kami, Panginoon, upang marami pang tao, Panginoon, ang maligtas, Panginoon. Marami pang tao, Panginoon, ay mailapit sa iyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ito ang utos mo, na we will spread ang ebanghelyo, Panginoon, upang saan man dako, Panginoon, ay makarating ang iyong salita, Panginoon. Dahil alam po namin, mahal mo ang sanlibutang ito, Panginoon. Kaya Lord, we pray, Father God, na patuloy mong ibalik sa amin, ibigay sa amin ang dating init ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, patuloy mo kaming samahan saan man kami humayo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, kung meron man sa aking mga kapatid na narito, Panginoon, na nagtatanong pa rin, Panginoon, kung ligtas ba o hindi, Lord, iparanas mo, Lord, yakapin mo siya, Panginoon, iparanas mo, Lord, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kung siya man, Panginoon, na nagkakaroon ng mga problema, Panginoon, Lord, I pray, Lord, na ipakita mo, Lord, ang iyong mukha, Panginoon, sa kanya. At Lord, sa iyo makafocus, Panginoon. At Lord, ang mga problemang ito ay, Lord, magkaroon ng solusyon, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Alam po namin, ang iyong pagkamatay sa cross ay nagdudulot sa amin, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon. By your stripes we are healed, O God.
at the cross, Panginoon. At Lord, we pray, kung meron man po kami, Panginoon, kamag-anak o narito, Panginoon, na may sakit at karamdaman, Lord, we claim your healing, O God, that was bodies on the cross, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord. Dala-dala mo lahat sa krus ng Kalbaryo. Kapayapaan, kayamanan, o anuman lahat ng bagay na magaganda, Panginoon, ay nagmumula sa krus. Dahil ikaw po, Diyos, ang siyang nagbigay sa amin, O God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalaan mo, Lord, ang buhay ng bawat isa. And Lord, we pray, maging sa aming mga pamilya, Panginoon. Lord, we pray, O God, na patuloy ka pong magpala sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ay yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.